Bang Hilonggo. Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao po. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino at siyempre sa lahat ng mga OFW na viewers ko dyan na hindi ko maisa-isa. So, maraming salamat sa inyong suporta at siyempre sa paniniwala nyo sa ating gobyerno. So ito po mga kababayan, ang babalita ko sa inyo ngayon, ito yung pinakaayaw na naman, no, na mabalitaan ng mga didiles na ginawa ng ating Pangulong BBM. Tiyak po, iiyak na naman po sila dito mga kababayan sa ginawa ng ating Pangulong BBM. Di ba nga, nung kay Mary Jane, nung kay Mary Jane Biloso, di ba? Napauwi na dito sa Pilipinas, kung anong issue pa ang pinagsasabi nila mga kababayan, kung ano-ano pang paninira. Tapos sinabi pa nila mga kababayan na ginagamit daw ni PBBM para sa politika, para magamit daw si Mary Jane Biloso para sa politika. So parang hindi sila masaya mga kababayan, yung mga didilis, na merong kababayan natin na nailigtas ng ating Pangulong BBM ang kanyang buhay. Galing po ng Indonesia po yun si Mary Jane Biloso mga kababayan, at yun ay bago nakalaya o bago na isalba ni PBBM itong buhay ni Mary Jane, ay nagdaan na po muna sa tatlong presidente. Una na yan si Pinoy na bibitayin na sana, buti na lang tinawagan ni Pinoy at napakiusapan mga kababayan. At nung panahon naman ni Duterte, ang kay Mary Jane Biloso ito nung panahon naman ni Duterte mga kababayan, siya na mismo nag-signal kung ano ang desisyon ng Indonesia. Kung bitay, wala siyang magagawa. Ayaw niya ng pakialaman, ayaw niya na i-apila. So, nung kay BBM mga kababayan, talagang tinarabaho ni PBBM mga kababayan para makauwi ho dito ng Pilipinas itong si Mary Jane Biloso. At hindi naman nabigo ang ating Pangulong BBM at nakauwi na nga rito sa Pilipinas mga kababayan. Ngayon na naman, meron na naman ho akong ibabalita sa inyo mga kababayan na talagang ikakatuwa ito ng maraming Pilipino. At hindi lang yan ng kanilang mga pamilya. At hindi lang yan, iiyak ho ang mga didilis dito mga kababayan sa ginawa na naman ni PBBM mga kababayan. Eto na, kikita niyo yan, mahigit sa 200 na mga Pinoy ang nabigyan ng pardon sa UAE mga kababayan. Grabe. 200 na mga Pilipino sa UAE mga kababayan ay nabigyan ng pardon. At hindi lang yan, inaasikaso na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-uwi ng mga 200 na Pilipino na binigyan ng pardon sa UAE mga kababayan. Nako mga kababayan, sasabihan na naman ho ng mga didilis, fake news tayo. Okay, balita na rin ho yan ngayon. Hindi lang ho sa mga vlogger, pati ho sa mga media, sa mainstream media. Meron din po yan balita ngayon. Pero kung talagang bulag ka sa nagagawa ng gobyerno ni PBBM, kahit media ho, sinasabihan yung bias mga kababayan, yung mga didilis dyan, alam nyo sa mga ganitong sitwasyon, dapat dito masaya tayong lahat ng mga Pilipino. Kasi merong mga kababayan natin na nakulong sa UAE na 200 plus na makakalaya ho mga kababayan at makakauwi na dito sa Pilipinas. So dapat maging masaya tayo dyan mga kababayan at magkaisa tayo. Biruin nyo 200 plus. Paano kayo mga pamilya nila niyan na nag-aantay dito sa Pilipinas? O ano na lang kayang tuwa ang naramdaman ng mga pamilya at mga kaanak ng mga yan na nag-aantay dito sa Pilipinas sa kanilang pag-uwi. Diba? Kaya dapat, mga kababayan, suportahan natin kasi kapwa nating Pilipino po. No?
ang pinag-uusapan dito. Hindi na dapat natin binabatikos yan. Kasi mga didilis sa mga kababayan, basta to ginawa ni PBBM, si PBBM po ang dahilan, galit na galito sila mga kababayan. No? Ang mga didilis. So, ano bang gusto nilang mangyari? Biruin niyo po mga kababayan, nagpapakalat na sila ng fake news para lang patalsikin si BBM mga kababayan, para lang mapalitan ng ating Pangulong BBM. So bakit kaya ginagawa nila ito mga kababayan? Sabi nga nila, malakas sila, marami sila. Antayin nilang 2028 kasi majority ho sa mga Pilipino ay binoto ho ang ating Pangulong BBM. Binoto siya para maglingkod sa bayan at yan naman ho ay tinutupad ng ating Pangulong BBM, mga kababayan. Kaya dapat hayaan natin na patunayan niya sa taong bayan. 3 years pa lang po siya mga kababayan sa kanyang termino. At ito pa, meron pa akong good news sa mga kababayan natin. Di ba nga, ini-issue ko ng mga didilis yung PhilHealth na sinasabi ho nila na wala na daw budget, kahit may budget pa. Alam nyo subsidy lang naman ho ang tinanggalan ng budget kasi meron pong 500 billion, correction lang, meron kasi akong vlog doon na 600 billion na sinabi ko. 500 billion mga kababayan yung subsidy. Yun lang naman ho ang tinanggalan ni PBBM kasi gusto ni PBBM, gusto ng gobyerno gamitin. Kasi hindi ho nagagamit Kung magbigay na naman, another na naman, hindi madadagdagan at madadagdagan lang siya, hindi ho magagamit. Subsidy ho yun mga kababayan, pero ang PhilHealth po, tuloy pa rin po ang serbisyo niyan. Hindi kasi naintindihan ng mga kababayan natin. Magko-comment lang sila, hindi man lang nila na-analyze muna bago sila magkomento. Sabi nga ni PBBM, di ba, aralin nyo ng maigi ang PhilHealth. Bagkos nga ito ay pagagandahin pa natin at dadagdagan pa ang serbisyo ng PhilHealth, mga kababayan. Yun ho ang sinabi ni PBBM. Di ba? Sampal yun sa mga, sino yun? Si Ilis? At saka sino yun? Si Sino ba yun? Yung gawa ng gawa sa PhilHealth, mga kababayan. Aralin nila na mabuti. Di ba? Tapos, mga kababayan, ayan, tingnan niyo yan. Good news yan. Sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot ng ilang sakit, inaasa na ng 50%. Patulad nito mga kababayan, mayroon silang example, isa lang ito mga kababayan Ito, sagot ng PhilHealth sa low risk pneumonia mga kababayan ay dati pong 19,500. So dati po sang 19,500 noong 2024 mga kababayan. So ngayon mga kababayan, starting January, meron na po siyang 29,250 mga kababayan. So yun po yung sagot ng PhilHealth na 29,000 po sa ganyang sakit mga kababayan. Malaking bagay na rin mga kababayan sa lahat nating mga kababayan. So ito na yung sinasabi ng ating Pangulong BBM na pagagandahin pa po ang serbisyo ng PhilHealth mga kababayan. Nga lang kasi yung iba, hindi na naniniwala o talagang nagbubulag-bulagan sila mga kababayan, akala nila niloloko sila. So meron pa nga sinabi si Secretary Larry Gadon mga kababayan tungkol dun dito sa PhilHealth mga kababayan, lalo na sa may mga breast cancer mga kababayan. Alam nyo ba, dati yung nakukuha lang ng may breast cancer mga kababayan ay 150,000. Ngayon ginawa na ni PBBM ng 1.4 million mga kababayan yung makukuha po ng may sakit na may breast cancer mga kababayan. Meron akong vlog dyan at na-interview po namin mismo si Secretary Larry Gadon mga kababayan. Ito na yun Ito na yung sinasabi ni PBBM, mas lalo pa niyang pagagandahin ang serbisyo ng PhilHealth. Kasi number 1 na isinusulong ni PBBM mga kababayan ay pagandahin ang serbisyo ng kalusugan sa mga Pilipino mga kababayan. Nga lang kasi, meron tayong mga kababayan, hindi natin alam kung naiinggit ba sa nagagawa ni PBBM o talagang sila mga kababayan, anti-Marcos sila. Diba? So, meron pa dito mga kababayan, meron pa akong isisira sa inyo na talagang ang galing talaga ng ating Pangulong BBM. Hindi talaga nasayang ang kanyang oras o sakripisyo
sa mga lakad niya sa ibang bansa. Ito na yun mga kababayan. Eh di ba nga meron tayong revenue na pumasok dito sa Pilipinas na 4.423 trillion. Nalagpasan po ang kanilang target na 4.27 trillion lang. No? So nalagpasan ho nila yung kanilang target mga kababayan at umabot ito ng 4.423 trillion ang kinita revenue na ho ng Pilipinas. Kasama na ho yung mga investment yan mga kababayan. Number 1 yung mga investment na pumasok dito sa Pilipinas. So yun na yun, yung mga alakad ho ni PBBM, mga kababayan, nagbunga na. No? So yung iba, ayaw nilang paniwalaan. Mga kababayan, tingnan nyo naman, hindi ho madalas ang pag-utang ng ating gobyerno. Hindi ho madalas ang pag-utang ni PBBM kasi nga merong kita po ang Pilipinas. Merong pera na pumapasok po sa bansa natin mga kababayan. Noong panahon kasi ng past administrasyon, kaya utang siya ng utang kasi wala kong pumapasok na pera mula po sa ibang bansa. Walang investment na pumapasok sa atin. Yun kasi ang hindi nila alam mga kababayan. Kaya ang sinasabi ninyo na travel lang ho ang ginagawa ni PBBM, nako, yan na yan mga kababayan. Ganyang kalaki ang revenue na pumasok sa bansa natin. Biruin nyo yan. Yan. Makasaysayan yung ginawa ni PBBM. Ilang administrasyon na ang nagdaan, siya lang ang nakagawa niyan. Ito pa mga kababayan. Katulad nito mga kababayan, $3 billion trade and investment na kamit ng Pilipinas at India sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Biruin nyo yan? Biruin nyo yan? Yan na yan eh. Kala nyo ba pupunta lang si PBBM dun sa India para lang gumala, mamasyal? Ayan na yan mga kababayan. Kinakausap niya kasi yung mga mayayaman negosyante doon sa India. At ayan na yan mga kababayan, biruin nyo yan. Nagawa ba yan nila? Hindi nila nagawa yan, mga kababayan. Biruin nyo ilang billion yan pag sa pera ng Pilipinas. Aabot ho yan ng 170 billion. Pag pera ng Pilipinas, mga kababayan. Isang bansa lang yan, India lang yan. Mga kababayan, India lang yan. So, ganyan po ang ganyan po ang strategy ng ating Pangulo. Ang gusto niya kasi, mga kababayan, kumita talaga na kumita ang Pilipinas. Hindi na gastos ng gastos lang. Kailangan kumita din ang Pilipinas. Tapos sasabihin ho ng mga didilis. Nabaliktad pa nila ang ating Pangulo. Sinasabi ho nila, si BBM nilulubog sa utang ang Pilipinas. Kabaliktaran ho yun mga kababayan. Kasi ayaw lang ho nila paniwalaan itong nakikita nila ngayon na nangyayari dito sa bansa. Yung mga pumapasok na investment dito sa bansa, ayaw nilang paniwalaan yan mga kababayan. Sanay kasi sila doon sa China. Alam nyo ako mga kababayan sa akin ang China ho, hindi ho talaga tutulong sa atin yan. Paunlarin ng bansa natin. Dito pa lang ho, mga kababayan, ugali ng China dyan. Diba? Nandito yung mga Chinese, diba, sa Quiapo? Ano mga ugali ng China dyan? Diba, kuripot? Hindi ho tutulong ang China sa atin para umunlad ang bansa natin, mga kababayan. Tandaan nyo yan. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.